magandang araw sa atin lahat mga partner. Oy, May mga viewers na extension po to. Extension ng birada. Ang bilis nagpatulaw. O ganito, klaruhin lang natin to mga partner, no? Yan. Yung Senate Bill number 1593 na gustong sa batas ni Risa Ontiveros. Sandali, sabi ni Vico Rojales, magandang hapon sa inyong tatlo. Magandang tatlo. Gustong sa batas ni Risa Ontiveros, hindi pa batas yan. Diba? Bill lang eh. Bill. Basta partner, pagka sinabing bill, panukalang batas. Panukala pa lang, hindi pa, isa sa batas pa lang. Kumbaga, aprubahan pa lang. Pinapanukala pa lang. Oo. Pero, siya naghahain ito. Panukala pa lang, sumuplak na kaagad sa mukha niya, mga kababayan. Boomerang. Bumika, ilinaw lang natin ha, mukhang nagbabanatan na eh. Ganito po yung pinag-uusapan natin. Meron pong proposed bill o panukalang batas. Itong si Risa Ontiveros na decriminalizing anti-cyber law. Kasi po ngayon, yung ibang bansa po, bagamat may cyber law o anti-cyber law sila, anti-cyber libel o libel law, hindi na po criminal. Ang paliwanag lang natin ng konti mga partner bago ko kayo pagsalitain. Ang criminal po, ibig sabihin po niyan, may kulong. May kulong. Mabigat yan. Sa ibang bansa po, meron pa rin silang anti-cyber libel o anti-libel law, pero wala na silang kulong. Wala na. Kumbaga, hindi na criminal, kundi, anong tawag sa isa? Kundi criminal case. Civil case na lang. Civil case na lang. Ibig sabihin, pera-pera lang. Multa na lang. Multa lang. Tapos na. Multa lang, tapos na. Ngayon, dahil si mahilig sa human rights to si Honti, gusto niyang i-apply sa atin yun. Before siyang nung 2022. December. Ito partner, ito yun. December 13, 2022. Okay. Kasi ang apektado niyan, yung mga press people, kasama na rin kami dyan. Kasama na dyan ang vlogger. Media rin kami. Social nga lang. Social lang tayo. Kaya, mas social kami kaysa sa mga mainstream. Correct. Ayan, tuloy nyo na, partner. Kasi may social. So, sa madaling salita, may bill siya niyan na i-decriminalize. Ngayon na kayo pumasok, partner. Ano masasabi nyo? Siya yung nag-file, pero ngayon, nag-file naman siya ng mga kaso sa mga vlogger. Ito, wait lang ha. Bago natin kumintuhan niya. Ito yung tinutukoy ni partner Buds, no? Basahin ko lang mga kababayan ha. Huwag mo basahin lahat at napakahaba niyan. Defend press freedom, Hontiveros files bill to decriminalize libel. Maliwanag na yan. Senator Risa Hontiveros on Tuesday filed Senate Bill number 1593, a bill to decriminalize libel, highlighting, ito lang, hanggang dito lang, highlighting how current libel laws have been used and abused to suppress freedom of the press. Yun. Malayang pamamahayag. Sinosuppress niya. Pero meron pang isang magandang basahin dito, partner. Sige. Etong pinakababa. Ito, trabaho ng mga reporter ang magbahagi ng mga impormasyon para sa kaalaman ng publiko. We need the press to vet information and continue to be safekeepers of facts. Sa pagbaha ng fake news sa social media, mas lalong kailangan nating maprotektahan ang propesyon nila. If we fail to do so, if we allow our laws to punish rather than protect the press, we chip away at our constitutional rights. This will cost us our democracy, ayon kay Hontiveros. Ayun. Sa madaling salita, trabaho ng press, yung malayang pamahayag, pag sila ay gigipitin natin, mananatili po yung pamamayagpag ng mga fake news. Dahil sila ng araw yung tagapagtanggol ng fake news, gigipitin pa natin. So,
Sige ka, partner. At ang problema dito ni Hontiveros, hindi natin problema to. Problema niya ito. Kasi mukhang nag-uulyanin na yata ito. Ilang taon na ba? Yun nga yung tatanong ko sana. Ilang taon na ba yun? Bata pa naman yata. Mga 60 siguro yan. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Senior na yata. May asim pa siguro ito. Ay, hindi naman. Maasim na. Mukhang maasim na. Anyway, ganito no, nag-uulyanin na yata ito kasi biruin mo, ito pala ay na-file niya December 13, 2022. At dito mga kababayan sa taas, ang title nito, Senate of the Philippines 28th Congress. Hindi, 28th Congress na kasi ngayon. Ngayon. So, hindi. Ito ba, nire-refile niya ngayon? Hindi. Continuous yan. Lahat ng mga nakabinbin na mga panukalang batas, magko-continuous yan sa 20th Congress, Kung gusto niya yan. 21st Congress, yan, maaari pumasa ito, malay natin, baka itong Congress na ito, pumasa yan. Mukhang di niya na ipapasa yan kasi siya mismo ang unang lumabag. Ayun lang. Di ba? Mahina bang signal ko? Bakit bumaba yung viewers ko? Masikat kami talaga kasi. Di malakas yan. Ngayon mo lang na-realize. Hindi, kanina kasi malaki na yan eh. Ayun nga, umentra yung mga gwapo. Uy na nga ako. So ulitin lang natin Si Risa Hontiveros, gusto niyang i-decriminalize itong libel, mga kababayan. Siya ang may panukala nitong batas nito. Siya ang author. Dahil ayaw niyang maparusahan yung mga taong nagpapahayag. Yun. Pinoprotektahan niya ang press freedom. Correct. Ngayon, 2022 yun. After 3 years o more than 2 years, nag-iba na, partner. Nag-iba na yung pananaw niya ron. Okay, bakit kaya, partner? Ano ba pagkakaiba? Ito, opinion lang naman to, partner, no? Hindi, talagang yan ang naganap muna. Yung naganap muna. Ay, naganap muna. Bago yung opinion. Ano yung pangyayari naganap? Kasi ngayon, siya yung inaatake. Yun nga yung partner, napansin ko. Biglang nag-trending itong si Risa Hontiveros. Kaya lang, yung pagkaka-trending niya, pinaliguan siya ng mura. Totoo yan, ng mga vlogger, ng mga kinasuhan niya, at ng mga subscriber, mga followers nitong mga vlogger na ito. Okay, wag na tayong lumayo, wag na nating halongkatin yung mga luma ng video na ngayon nariyan sa social media. Ngayon na lang, yung ngayon na lang. Yung ginawa niya ngayon. Yung ginawa niya ngayon. Dito na lang tayo mag-focus kay alias Rene. Ayan. Dahil nga dito sa paglantad ni alias Rene, maaaring nasaktan itong si Risa Hontiveros. Hindi natin alam kung nasaktan lang, baka natakot pa. At nataranta. Nataranta, kasi grabe ang mga binitawan ni Rene o alias Rene o Michael Maurilio palaban dito kay Risa Hontiveros. Kaya ngayon, itong i-final niyang kaso, gusto niya isabatas, itong i-decriminalize niya nga itong libel, nababaliwa o baka mabasura na ito, partner. Kasi gusto niyang labanan itong sariling panukalang batas. Yun. Kasi ang gusto niya makulong tong mga vlogger. Alam mo, Senator Risa, no, wala naman kaming problema. Katulad nga ng pinag-usapan namin kahapon, wala kaming problema na yung tao ay paglaban niya yung kanya, kung nasiraan siya, di ba? Karapatan ng tao. Pero, partner, merong magandang halimbawa dyan si Vice President Sara Duterte, partner. Ano yung nagkamali sa kanya babalik natin babalik natin. Papakita lang namin sa iyo, Risa Hontiveros, yung dapat gawin ng isang public official, no? Ito yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Sasabihin, babasahin mo? Yung maikli lang. Hindi, sabihin lang natin. Sige. Kasi ito, siya po ay ginawa ng kasinungalingan ni Karen Davila. Sino? Si Vice President Sara Duterte. Klaruhin natin klaro. Si Vice President Sara Duterte, sinabi ni Karen Davila na ibabalik niya raw yung PCGG pag siya nanalong presidente. Matindi. Ayun, kasinungalingan yun, sabi ni BP Sara. Wala akong sinasabing ganyan. Idinemanda niya ba si Karen? Hindi. Bakit?
Makinig ka, Risa Ontiveros. Yeah. Kasi hindi ka, putya, tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig. Ganito dapat yung ginagawa ng isang public official. Kasi public official kayo. Correct. Di ba? Hindi magsampa ng reklamo. Kung hindi, itama. Correct. Ayan, no, tinatama po ni BP Sara. We call on Miss Davila and the Red Network to exercise greater jurisdiction, a journalistic responsibility. Bagamat sinasabi niya na wala siyang sinabing ganun, itinatama niya si Karen Davila. Pwede mo namang gawin yun. Kung may maling sinabi, si Banat Bay, sino-sino yung mga dinemanda niya? Sila Aaron Peña, Atty. Trixie, Teo Moreno, si Joey De Bebre, Crisette Chu. Kung may mali silang sinabi, Jason Sa. itatama mo lang. Tapos na. May press conference ka, dapat tinama mo. Correct. Nagpa-press conference, tinama niya naman. Baka walang naniniwala na sa kanya, partner. Yun Kaya ang nag-resort problema. na lang siya ng Samantalang ito, pag naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte, naniniwala kami na sinungaling si Karen Davila. Correct. Ganun lang. Bakit simple. kinakailangan mo public official ka? Sabi nga, sa public official, bawal balat sibuyas. Partner, dadagdagan ko lang yung sinabi mo na naniniwala tayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang basis natin doon, ayon sa sinasabi ni Karen Davila, ay unverified daw yung kanilang sources. Ayun. Unnamed. So, ibig sabihin, sila din di ba? Nagkaroon nga ng debate, nabanggit mo na rin si Banat Bay, di ba? Nagkaroon ng debate noon itong si Banat Bay at itong mga mainstream media. Na yung topic nga nila about fake news, about dito sa mga verified na tong mga report muna, binibit daw muna para malaman kung totoo nga ba, mayroon ka bang basihan o mayroon kang matibay na resources. Ang problema, discrimination ang nangyayari sa atin. Between social media personality. And mainstream media. Bakit, partner? Kasi pagka vloggers lang or social media ang pinanggagalingan nitong mga... Actually, hindi naman tayo nagbabalita eh. Nagsishare lang tayo ng ating mga reaction at opinion. Karamihan. Meron din naman nagbabalita. Kaya wala sa atin tatlo yun. Yes. Pero, paminsan-minsan to si Kapi. Alin yun? Nagbabalita ka. And then napupulot ko lang yun eh. More on more on reactor lang tayo at opinionista. Yun. At wala namang masama eh. Hindi pa naman tayo dito pinagbabawal na maglabas ng sarili nating opinion. Opinion mo yun eh. Mind your own opinion and mind your own galis. Ganon. Partner, napakasimple namang arrogant partner eh. Na ang bansa natin, demokrasya ho tayo. Correct, demokrasya at may kalayaan. Freedom and democracy. Yan na lang ang paghawakan natin. Bakit nila sinusuppress tayo? Demokrasya tayo, putang ina. Huwag na tayong bawal magbura. Hindi naman tayo. Wala na tayo sa studio eh. Huwag na tayong magdemokrasya. Haram. Magdiktador na lang, magdiktatorya na lang tayo. Ano ba isa doon? Meron pa isa doon. Sige. Komunista, meron pa. Yung nasa dulo ng dila mo, mas malalim pa. Basta yun na yun. Hugutin mo yung dila mo, partner. Diktador. Hindi, meron pa isa doon. Authoritarian. Mag-authoritarian na lang tayo kung ayaw natin ng napupuna tayo. Ayon nga kay Robin Padilla, partner. Ito na. Ano sabi? Basahin natin. Basahin mo nga, DMR. Kapag kayo nagrereklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression. At Robin ang dating mo, partner. Bibigyan natin ng buhay yung kanyang sinabi. Nasa radyo tayo, partner eh. Ito ang ibig sabihin ni Robin dito, sinasabihan niya si Risa Ontiveros. Ulit, partner. Ulit. From the start. Mga tol. Robin. Mga tol. Lagyan natin ng diction para My goodness! Kapag kayo nagrereklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang nireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba? Pambihira.
practice what you preach. Ayun. Tende, di ba? Practice what you preach. At saka hindi lang niya preach yan. Ipinanukala niya pa para maging batas na decriminalization. Ibig sabihin, Yun nga, partner eh. di ba? Hindi niya talaga pinapractice yan. Kaso, Ang tawag dito, partner, maliwanag, nag-ulyanin itong si Lola Conte. Hindi ulyanin yan, pare. Oh. Baka akala niya walang makaalala dyan sa panukalang batas niya na yan. Ang tingin ko, ipokrito talaga yung mga tao na yan. Ayan, no. Yung grupo na yan, yung mga dilawan at kakamping, mga ipokrito talaga yan. Speaking of hypocrite, partner, yung kaano lang natin ngayon dito kay Vice President Sara Duterte at kay Karen Davila. Tama. Actually sila yung may gustong ganun eh. Na pag nawala si Marcos dito at maupo yung kanilang leader na magiging dilawan, halimbawa lang wag naman mangyari. Ikatok natin, wag mangyari na hindi si VP Sara ang manalo at dilawan manalo. Ganun ang gagawin nila. Mga diktador. Ganun ang gagawin nila. Mas masahol pa sa diktador. Mayayari tayo dito, partner. Pero unahan na natin sila. Mamumundok na rin tayo. Hindi, lilinawin ko lang, partner, parang yung sinasabi ko, yung tungkol doon sa sinabi daw ni VP Sara na hahabulin ang mga Marcos pag siya na ang maging presidente. Yun kasi yung lagi nila nasa isip. Yes. Diba? Yun yung inuunan lang nila itong mga Duterte. Tapos, madali na raw nilang pabagsakin yung mga Marcos. Ganyan yun. Ang problema nila, kaya hindi nila inaatake yung mga Marcos. Kinakailangan pa nila yung kaalyado yung mga Marcos para pabagsakin yung Duterte. Sa madaling salita, hirap sila babagsakin ng mga Duterte. Sa madaling salita, tulong-tulong sila para pabagsakin, pero hindi nyo kaya eh. Pero ito, partner, ito. Sige. Partner, ito mayroon ako sa inyong i-share lang ng konti. Sige. Ito, may basihan ako na kung ano ang sinasabi ng tao, yun yung kanyang sumasagana sa kanyang puso o yun yung kanyang gustong mangyari at yun ang kanyang gustong gawin. Babasa ko mga partner, ito sa Lucas, patay na si Pastor, ito Lucas 6:45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Ang masamang tao daw. Na ano bang masamang tao? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Kung ano naman ang puso niya, sinasabi ng kanyang bibig. Yun ang lumalabas sa bibig. Correct. Yan si Karen Davila talagang dilawan ng datingan yan. Malamang nasa isip nila lahat na bawiin yung mga ninakaw nitong mga Marcoses, kaya nila nasabi na ibabalik yung PCGG. Sa mga hindi po nakakalam, yun po yung unang executive order ni Cory Aquino nung naupo siya. Magtatag ng Presidential Commission on Good Governance. Ang tanging trabaho nun ay habulin ang mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. Ayun. So ang nangyayari ngayon, partner, ganito. Tinanggihan ni BP Sara, wala sa kanyang balak yan. Tinanggihan niya? Sabi niya, sinasabi mong gagawin ko yan wala naman akong sinabing ganyan. Diba? Pero hindi nagdemanda si Inday. Hindi nagdemanda. Nanahimik. Kahit na hindi naman nanahimik. Kinorek niya lang. Kinorek niya. Tinama niya. At sinabihan niya sila Karen Davila na kayo, kasama yung network mo. Ano ba network si Karen Davila? ABS-CBN. Kayo at ang ABS, kunwari, tinanong ko ba yun? Kayo at ang ABS-CBN, ayus-ayusin nyo. Hindi kayo pwedeng magtago sa unnamed sources. Ito, partner, 2 beses ko na inulit sa programa natin to. No? Parang ang laro nila ngayon, pagtulungan nila ang mga Duterte, nitong mga pula at itong mga dilaw. No? Pinababagsak nila ngayon ang mga Duterte. Halimbawa, matupad tong kagustuhan nila na mapabagsak nila ang mga Duterte kasama na si Inday, ma-impeach, hindi makatakbo sa 2028. Ang mangyayari itong dalawa na mag-aaway. Correct. Itong dalawa na. lang nila. So ang mangyayari po, ito hindi ko sinasabing malakas ang dilaw, malakas ang pula, no? Maaaring pwedeng matalo po ang pula. No? Kahit nasabihin nating presidente ngayon ay pula.
Nakakatakot ho ito, mga kababayan, pag nanalo ang Dilaw. Alam ho natin kung anong klaseng merong ideolohiya itong mga Dilaw. Okay, pero partner, ang kagandahan yan, magkakampi yung dilawan pink at saka yung mga pulahan, no? Na sila Marcos. Ang kagandahan yan, ang kakampi naman ng mga Duterte, yung taong bayan. Yun! Walang mananalo. Wala, mabigat, partner. Mabigat. Kahit na Duterte lang at taong bayan, hindi na sila kaya Totoo. Alam nyo, sa totoo lang, yan mga tao na yan, mahilig banggit ng taong bayan. Tayo, partner, gamitin na natin yung taong bayan kasi sila gamit sa taong bayan, wala naman talaga silang... Walang naniniwala sa kanila. Wala naman talaga silang suporta ng taong bayan, Correct. mga partner. Ang totoo, ang taong bayan, nasa mga Duterte talaga. Alam nyo, partner, lugtong ko dyan sa wala silang suporta ng taong bayan. Kasi kung mayroon pa, yung paghatid nila ng prosesyon noon papunta sa mga pare, para basbasan itong impeachment na ibinabasura na sana, no? Muntik nang may basura. Nagpapasaklulo talaga sila sa taong bayan. Ang akala nila kagagatin at lalabas ang taong bayan, pero at mag-iidsa. Mag-iidsa. Anong nangyari? Meron naman sa labas ng Senado, partner. Sa labas lang ng bahay yata nila. Pero pinuntahan to, kapiraso lang naman yun eh. Mas dihambak na mas marami pa yung rally ng maisog. Marami pa yung nag-EDSA ride. Totoo. Kasi partner, Marami ganito, na parami. nahirati kasi itong mga dilawan na ito na para bang nagtatantrum sila lagi pag hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Correct. Napakaka-spoiled nila. Spoiled kayo. Oo. Napakaka-spoiled nitong mga ito. Pagka halimbawa umayaw, hindi sa kanila pumapaw, nanggigigil ako eh. Baka mamaya, kainig itong cellphone natin tatlo. Diyan ang sira, partner, yung meeting ko. Pupunta sila ngayon sa kalsada. Ngayon yung mga tao. Wala na sumusunod sa Ultimo taong rasa, hindi na sumama. Pero ganito, isa pa idagdag ko pa, partner, no? Isa pa idagdag ko pa. Ang hangarin talaga nitong mga ito, maagaw nila ang kapangyarihan ng gobyerno. Correct. Yan lang talaga, mga kababayan. Yan lang talaga ang punot dulo. Hindi, mapanatili. Yung sa mga loyalista, mapanatili sa kanila. Ito namang isa, makaagaw talaga. Kasi yung balak talaga nila, pagtulungan natin yung mga Duterte, madali na natin matatalo itong mga loyalista. Kasi, di ba? Kasi loyalista, ngayon nakapwesto sila. Kasi si Marcos nandyan na. Pero hindi sila yung tinitingra. Hindi. Kasi alam nila na ang tunay na power talaga nasa mga Duterte. Ayun. Huwag na tayo magbulahan. Partner, mayroon akong naman, sa kabilang banda naman, ito si Rigoberto Tiglao. Ay may isang rin to person. Media din to. May sinabi siya rito. Ano yan, kung hindi ako nagkakamali, sa Manila Times yan, nagsusulat. Sabi niya rito, ang ibig sabihin lang nito ay yumaman si Hunte that she can afford magwaldas ng pera for expensive lawyers sa ganyang high-profile case. Maliit ang 5 million acceptance fee pa lang. Grabe, acceptance fee yan. 5 million? 5 million? Sa bagay mga partner, wait lang ibig sabihin nito, may mga natutuwa pala nito sa economy ng mga abogado na ito. Kasi biruin mo pa naman, sa ganyan lang, paano partner kung si BP Inday Sara magsampa rin ng kaso, dihamak naman na mas sikat si Karen Davila kaysa sa mga vloggers, di ba? Correct. O mas malaki ang magiging acceptance fee. Yan, baka Diba? ibalik sa atin yan. Then sabihin nyo, kinakantsawan nyo si Risa Ontiveros na 5 million. Bakit si BP Sara? 16 ang bigatin. Alam nyo po, future president yan. Marami pong mga very willing na mag-contribute para sa depensa dyan. Correct. Ibahin nyo po. Ito po, ni sa hinagap, hindi po yan magiging future president. Baka future president ng HOA. Homeowners Association. Pwede. Tsaka partner, yung sinasabi mo na yan, kung sakasakali man, magngangawa sila ng ganon, yung mga nagngangawa niyang partner, sabihin na lang natin. Baka sige. nga yung iba dyan sa abogado na yun, libre pa eh.
Di ba? Oo. Kaya yung pagkakataon mo na maipakita ng mahusay ka. Yung galing mo sa isang pangalawang pangulo. Oy partner, thank you very much kay Lin TV Vlog na nagbigay sa atin ng 8 Hong Kong dollars. Sana all may pakulay. Sana all may pakulay. Paano ako makakulayan? Di pa ako monetize. Oy, share natin yung mga video ni BMR, hindi pa sa monetize, kawawa naman to kay kahit nga i-share mo na i-share, ano rin siya yung meron siya nilabag na di umano. Di umano. Ilang months ka bang Hanggang August 3, pwede na ako mag-monetize. Mamaya po magsa-shoutout tayo, magbabasa po kami. Gagawin na nating moderator to si Lin TV. Tapusin lang namin Hindi ko kasi oras din ngayon, kaya yung mga viewers ko wala ngayon. Oras ko talaga tanghali Ayun. Alas 11, alas 12. Anyway, partner. Ako wala akong oras talaga. Tuloy ko lang partner yung sinasabi ko Sige partner. Pagpalagay na natin granting without accepting na sinasabi, di umano, parang nag-aalburuto sila doon dahil daw pinapatunog nila na malaki ang ginagastos ni BP Sara. Sa mga sabi, parang gusto nilang i-audit kung saan nanggaling yung pinambabayad ni BP Sara. Daan man lang, tinatanggap namin na mayroon kayong ganung argumento. Di ba position na yan? Sino ang nag-aakusa? Siya dapat maglabas ng pagkakas. Maglabas kayo ng resibo. Alam mo ang pagkakaiba rito, si BP Sara, pwersado siyang ipagtanggol yung sarili kasi siya yung nirereklamo. Ikaw, wala ka naman dapat ireklamo sa mga vloggers Sino si Risa? Si Risa Yun yung pagkakaiba nyo ni BP Sara. Siya, pwersado siyang kumuha ng magagaling na abogado dahil tinatambakan niyo siya ng kaso. Correct. Samantalang ikaw, wala ka naman dapat ikaso sa mga vlogger. Sasagutin mo lang kung totoo o hindi. Tapos? Nagkaso ka pa. Bakit ka nagkakaso? Takot ka kasi. Hindi, partner, baka naman inaalagaan na lang yung kanyang possibility na tumakbong presidente sa 2028. Ay, sa bagay partner. Kasi ang taas niya Si BP Sara yata, 36% siya. Very close sila. 6%. 3%. 3 pa rin. Anim lang ang lamang partner. Close pa rin partner. 36 si BP Sara. May possibility pa yan Close pa rin, kadikit nga Pero wag tayo magtiwala doon sa na yun kasi Octa Arts yun Octa Arts dancers lang dati. Oy, kayong mga survey alam namin yung ginagawa nyo. Nagma-mind conditioning kayo, di ba? Gusto niyo. Alam nyo, itama nyo muna. Magpaliwanag muna kayo. Bakit sa survey ninyo noong nakaraan hindi papasok si Marcoleta, tapos si Bongo tsaka si Erwin tay sa purse. Tinambakan ni Bongo si Erwin Tulfo na 10 milyon partner. Ipaliwanag nyo muna. Sa inyo ang taas-taas si Ramon Revilla. Ramon Revilla tsaka si Binay. Tsaka si Ben Tulfo. Si Kiko tsaka si Bam napakataas din sa inyo, sa dulo, mataas sa dulo. Bakit hindi pumasok? Di ba? Dapat magpaliwanag muna kayo bago kayo maglabas na naman ng mga survey. Alam mo kasi partner, yung mga survey na yan, namumulot lang sila ng kanilang mga respondents sa social media lang din. Alam mo partner, okay lang kung namumulot Ang problema kung talagang talagang nakaprograma sila kung kondisyon. Wala Kasi kung maniniwala tayo sa kanila, 10-2. Dalawa lang papasok sa atin. Kaya nga Kasi iba tayo, iba itong mga vlogger pag nag-survey. Kasi talagang tao sa tao talaga naka-live pa. Yan ang kaibahan dyan Totoo naman yan mga partner So, ngayon kung gagastos ka Risa Hontiveros ng acceptance fee, hindi sa amin yan kay Roberto Tiglao. Katiglaw. Kung gagastos ka pala ng 5 million na acceptance fee. Di umano. Dapat ka magpaliwanag, ganun ka ba kayaman para lang i-demanda mo ang mga katulad ni Banat Bay, ni Old School Pinoy. Si Old School Pinoy laging batcher din. Naman titropa ko na to. Nananahimik ang puto wala. Mas lalo na si Tito Jason sa partner. Hindi nila kaya yun. Nananahimik, nagtatanim lang sa bukid ng mga mangga. Alam mo sinabi ni Tito J sabi ni Manong J Sonsa, very willing na siyang sumama sa mga magsasampa ng reklamo Naku po. sa
Ethics Committee dyan sa Senado. Naku po Ang mukhang ang matunog na magsasampa si Yesesio. Topacio, naku, mabigat. Si Jacinto, si Attorney Jing, si Jing Paras. Jing Paras pala. Oo, kasama yun. Tapos ito si yan nga si Manong J. Jay Jonsa, oo. Yan lang yung naririnig natin, hindi pa kumpirmado Hindi yan. pa kumpirmado. Mga sabi-sabi yan. Naririnig. At saka itong mga vlogger din daw, partner. Tayo kasi walang panggastos. Wala, hindi na natin kailangan yan. Ang problema ko pa dito kay Reza Hontiveros, andyan si Topacio na naghahamon sa kanyang kasuhan siya. Bakit hindi niya kasuhan? Correct. Di ba? Yan ang problema ko eh. Yan din ang problema ko kay Reza. Willing magpakaso. Samantalang siya, nilalantad niya, sinasabi niya, strike 3 ka na. Oo. Sinasabi niya na may nauna ka ng mga ginamit na witness. Actually, partner, hindi natin problema kay Hontiveros yan. Ay, kung ayaw niya kasuhan si Topacio, problema niya yan. Ang nagtataka tayo, bakit ayaw niya kasuhan si Topacio? Ano meron si Topacio? Oo, ano merong alas si Topacio na hawak niya na pwede niyang isampal sa mukha ni Risa kapag kinasuhan siya ni Risa? Ano? Di ba? Alam mo, partner, sabi ni Topacio, personal knowledge. Puta na mabigat yan. Alam niya talaga, personal knowledge doon sa dalawang nauna. Pero to kay Alias Rene, nakausap niya raw mismo yung mga witness. Oo nga Nakausap niya mismo yung witness na binayaran ni Reza Hontiveros. Yun, baka yun ang dahilan partner, kaya ayaw magsampa ni Risa ng kaso kay Topacio. Yun ang problema. Partner, meron pa tayo. Ini-interview ngayon si DOJ, Secretary ito Rubulya. po, lantad na po ngayon yung sinabi ni Alias Totoy. Ang sabi ni Alias Totoy na ang mastermind ay si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto. Naku. Ito po. Yung tungkol ba sa mga sabungero siyang Sabungero. Hindi natin nasabi kung saan, ayun, nawawalan sa sabungero. Pero sa binalita namin kanina, nag-aalala daw yung mga taga-Taal bago tayo pumasok sa medyo serious. Bakit naman nagtataka yung mga taga-Taal? Nag-aalala. Bakit naman nag-aalala? Baka daw yung nahuhuling mga isda na kinakain nila, nakakain ng tao. Ayun, tama, kung totoo man yan, 5 taon na po yun. Kaya pala sarap na sabaw alam niyo mga partner, kung sa sarap ng sabaw na yan, hindi ba kayo, problema pa ba yun? Nakatikim na kayo ng, hindi, ito wala. Hindi, sadali. Nakatikim na kayo ng sinigang na tilapia na lasang bulalo. Bakit lasang bulalo, partner? Bakit? Kasi mga buto-buto na yung mga tuloy mo, partner. Parang hindi ko kaya kumain muna ng isda mamaya. Matagal na yun, bira naman kayo. Ayan, wag po kayo mag-alala. Kung totoo man na nakain po yan ng mga isda, nakain nyo na po yan. Kasi 5 years ago yan Ibig sabihin yung isda na kinatatakutan nyo, nakain nyo na yan noon. Okay, dito tayo, partner. Alam nyo, itong... Sandali mo na, partner. Sige. Pagbigyan man natin ng konting Partner, ikaw ba nakakain ka na ng ipis? Ay, hindi pa. Grabe ka naman. Gusto mong patunayan ko sa'yo nakakain ka na ng ipis, partner? Ito na tayo. Hindi, sabihin mo, umano ka, kung gusto mo o hindi. Sabihin, gusto mong patunayan ka na lang, kunwari lang. Ano? Patutunayan mo na nakakain na ako ng ipis. Oo. Ay, hindi pa. Pero kung bakit, paano mo yan. Partner, di ba naikwento mo na rin na isa ka rin may lahing Ilocano, di ba? Sa probinsya. Correct. Sa probinsya, di ba, uso doon yung mga native na mga manok? Oo. Nakakain ka ng native na manok? Siyempre, masarap. Alam ko na ibig mo sabihin. Subukan mo, partner, magbitaw ng ipis sa harapan ng native na manok. Tuka. Di ba? Ang bilis na kinakain niya. Indirectly. Sige, partner, tuloy mo. Matalas-tas lang yan sa akin. Iyak daw, sabi Iyaki ka raw, BMR. Sabi ng mga viewers na. Nangati tuloy ako. Hindi, masarap pa naman. Pretending to eat ipis ka PL. Ang
Akala ko, Grabe ka. iniisip ko, kailan ba kami pinakain ni BMR? Puta, baka Pina-trader tayo eh. No? Hinaluan ko ng ipis yun. Kahit paa lang ng ipis pa rin yun eh. Visit. Kala nyo Oy, magpakape naman kayo. Wala nagpapakape ha. Giniginaw na ako dito. Sa kwarto ni Badok, ang lakas ng aircon. Lakas ng aircon, no? Sa akin, aircon ko, siguro mga 28. Dito na nga ako titira kay Boss Badong, para kami nasa Alaska, Tingnan nyo, bihira ako mag-gloss ng aking, Kaya nga, ganito pa ako kanina pa eh. Magkapit-bahay ka. Actually, magkapit-bahay talaga kami ni Kapiel. Dito po, ito po sa kanya, yung nasa taas ko lang. Okay, magkapatong bahay kayo. Hindi kapit-bahay pala, patong bahay. Magkapatong talaga. Literal na magkapatong. Alam nyo partner, ito balikan natin, no. Balik mo dyan. Yung kay Remulla. 'Di ba? Ina-announce niya na yung sa Sabongero nga, no. Ang tingin ko rito, pahabol din sa zona eh. Kaya lang dahil bigatin yung pinangalanan, no. Atong ang yan. Pucha, bilyonaryo yan. Medyo dito natin makikita si General Torre. Yung galing nila. Yung tapang ni General Torre. Kung talagang magaling sila. Kung talagang matapang si General Torre. Yun, kasi ang tapang niya nung dito sa mga kay OJC na dasal lang ang mga inaatupag eh. Di ba? Dasal lang. Maraming salamat kay Chibi Channel. Naku, napakaswerte naman ni KPL. May pa-burger oh. May pa-burger? Sino kaya magpapakape naman sa amin? Oo. Inggit ako. Pa-burger? Inggitero. Ako wala talaga. Pati viewers, wala rin. Hindi kasi galing kami nito sa Birada eh. Galing kami sa Birada ni BMR. Tapos, sabi namin, mag-collab tayo. Ayayin natin si PL. Tinawagan ako ng mga lokong ito. Katatapos ko lang mag-vlog eh. Tinawagan ako. Hindi ko naman matanggihan. Siyempre, tropa natin yan eh. Masaya naman kasi, di ba, magaan eh. Oo. Magaan po kasama tong mga to. Ayun yan. Tuloy. Dito. Atong ang. Yung kay Atong Ang. Siya yung tinuturong mastermind. Tsaka si Gretchen. Bakit pero may Hindi paliwanag na ko sila. maintindihan yung kay Gretchen ha. Kay Atong Ang kasi alam natin, siya talaga yung sa online sabong. Nung legal pa yan ha. Naging legal yan eh. Partner, yung online sabong. Partner, si Gretchen tsaka si Atong Ang, parang naging ganun sila dati. Ganun ba? Oo. Siyempre. Naging ganun sila. Napakagaganda pala ng... iba talaga may pera. Wala akong alam dyan. Si Sunshine Cruz ang ano ngayon. Ngayon, bago. Pero Sunshine na. Napakaganda ng Sunshine Cruz. You are my sunshine. Pero si BMR may ganun din, partner. Ay, naku, nabisto namin kanina eh. Paano? Nung sinabi namin na paborito namin yung tilapia. Tapos? Sabi ko, si BMR, gusto niyan yung buhay na tilapia. Partner, yung reaction niya kakaiba. Namula. Natawa talaga, natuwan-tuwa siya. Talaga. Samantalang ibig ko sabihin doon na buhay at sariwang tilapia. Hindi pala sariwang tilapia, sabi ko. Sari-sari tuloy yung nagpakulay sa kanya. Sari-sari, maraming salamat po, Sari-sari. Tingnan natin kung moderator na ba ito. Ismuso ko KPL, sabi ni Kyoko Sodo. Sariwang tilapia, sabi ko. Tuwan-tuwa eh. Ang definition namin nun, yung buhay na tilapia. Yung literal. Na buhay. Buhay yung... Di ba sa palengke, uso yan? Magalaw pa. Magalaw pa. Yung kay BMR, mahihilig niya, hindi magalaw pero buhay. Sariwa. Yung hindi magalaw pero buhay. Yung iba yung galaw, yung ganun lang. Bahala ka dyan gabi. Yung parang joke lang. Parang namamahinga lang. Joke lang po. Parang yung tilapia ang mga namamahinga lang. Mabait to. Tropa natin to eh. Balik tayo rito. General Torre. Ngayon, lumusog ka ron, di ba? Kay OJC, kay Tatay Digong, nahuli mo. Kailan mo kaya mahuhuli pag bilyonaryo ang ano? Dito nga natin ngayon malalaman. Malalaman natin yan kung talagang ano, no? Kasi ano ba pagkakaiba kay Pastor Kibuloy at dito kay Atong Ang? Ano rin to, di ba? Ano tawag doon sa mga witness na ganyan? Yung sila alias ano? Alias Rene? Mga false witness o mano? Hindi. Ano ba? Ano tawag doon?
Star witness. Ay, yung nagtatago, anong tawag doon? Kuan. Yun na nga, yung may witness na. Whistleblower. Whistleblower. Dating witness, ngayon whistleblower na. Whistleblower, di ba? Ay, dyan lang din kayo nagbatay kay Pastor Kebuloy. Whistleblower din lang. Ngayon, makikita natin kung talagang patas kayo pagdating sa mga kakampi ni Duterte at sa ibang mga di umano ay criminal activities. Nahanap yung bag ko. Nandiyan ba yung bag ko, Boss Badong? Huwag mo nang hanapin yun. Nasa